Sarina, magbati na kayo ni Daryl. Sige na. Pamimilit ko kay Sarina. Magkakasama kaming naupo lagi naming tambayan. Pagkatapos naming maipasok ang mga gamit namin sa room na uukupahin namin, mamaya ay tumuod kami sa ilalim ng rubber tree. Sumasama pa rin si Daryl sa amin dahil magkakaibigan naman kami at close si Shaina na girlfriend nito kay na March at Roxy. Yun nga lang hindi nagpapansin ng dalawa kapag magkakasama kami. Mamaya, bakit ako ang ginugulo mo rito? Wala naman akong kasalanan sa kanya. Kung gusto niyang mapagbati sa akin, lumapit siya at humingi ng sorry sa akin. Madali naman akong kausap kaya lang sadyang ma-pride lang yung si Daryl. Maktol nito. Para magbati na kayo ni Serena. Sigaw ko na nagpalingon kina Daryl at China sa direksyon namin. Nag-uumparakan sila nila Chuck sa Troxy na hindi kalayuan sa amin habang si Catherine naman at si Marge ay kasama namin. Ano ba, Amaya? Kailangan mo talagang sumigaw. Alam nga namang ibulong ko lang, hindi niyo maririnig. So, tumayo si Daryl at iniwanan sina Chuck sa Chana na nakikinig sa sinasabi ni Roxy at lumapit sa harap namin si Sarina na magkatabing nakaupo. Inilahat niya ang isang kamay kay Sarina habang isa naman ay nakapumulsa sa suot nitong jeans. Sorry na. Napairap ako kunwari si Sarina pero alam ko namang kinikilig kay Daryl yan. Hahaha. Ayan na. Sorry na no, kaya huwag ka nang umartir yan. Tinanggap naman ni Sarina ang kamay ni Daryl na nakalahat at nag-handshake sila. Napangiti si Daryl ng matibid at si Sarina naman ay matamis ng ngiti. Party, ikakasal na ang dong yan, sigaw ni Marge. Pinatukan siya ni Catherine kaya napatawa kami ng mahina. Baliw, matagal ng kasal ang mangyan, ang dong yan. Alam ko, makabato ka naman nagbibiro lang, sagot ni Marge. O kayo, hindi pa kayo maghihiwalay ng kamay. Feel na niyo mag-holding hands up. Tukso ko kay na Daryl at Sarina. Mabilis namang binawi ni Sarina ang kamay at pinamulahan ang muka. Isinuksok naman ni Daryl ang kamay sa isa pang bulsa ng jeans niya. Siya noon, si Sarina may crush kay Daryl. Hahaha. Natatawa ng nilingon kami ni Shana at Jax. Tumayo sila at lumapit na rin sa amin kasama si Roxy. Kaya tuloy isang umpukan na lang kami. Marge, hindi na ako mabibigla. Amaya, may bawang at sibuyas kabarian. May kamatis na rayo rito. Pwede na tayong mag-isa ng gulay. Sabi ni Chuck sabay turo sa pisngi ni Sarina na mumula na. Tigilan niyo ako sa panunokso ha. Mahiya nga kayo. Kunwaring pagdataray nito. Alam naman namin hindi magsasero si Shana eh. Isa pa alam na rin namin na nalahalata niyang may gusto si Sarina kay Daryl. But for the sake of friendship, hindi nagbanggit si Sarina about her feelings for him. Mas patimbang ang pagkakaibigan para sa kanya. Isa pa ayaw ni Sarina na magkasira rin ni Shana. 1 hour na lang at magsisimula na ang activities bago ang stargazing, banggit ni Catherine. Di ba lecture about astronomy lang naman ang gagawin sa stage sa field bago ang stargazing? Oo, pero mahaba-habang lecture rin siguro yun. About 10 p.m. pa siguro matatapos. That's about 3 hours din, sabi ni Roxy. Okay lang yan. Mas mabuting gabi na ang stargazing. Since nasa section 1 tayo ang mauuna sa pila. Kaya kapag tapos na tayo ng stargazing, pwede na tayong simbat. Oo, Sarina. Di ba nga sabi ng advisor natin pwedeng makinood ng paulit-ulit kaya siguradong matatagalan ng stargazing. Sandali, Amaya. Itutuloy ba rin yung balak ninyo? Tanong ni Daryl. Oo, sagot ko. Kailangan namin gawin ito. Kung hindi makakasama, Dart, maiintindihan namin. Napalatak si Daryl at sumulyap kay Sarina. Sasama ako. Sus, yun naman pala. Oo, siya. Love. Marting sabi ni Marge na nagboses Chris Aquino pa. Ginala ko ang tingin ko sa paligid at nakita ko ang ibang kabatch namin na nag-uumpukan din. Meron ding mga nakaupo sa pabilog na damuhan sa field. Kumakalat na ang dilim sa paligid kasabay ng paghuni ng panggabing kulis. Halos 3 oras din ang tinagal ng lecture about astronomy. Pagkatapos ng lecture ay nauna na kaming pumila sa telescope para makasilip ng bituin at planetang Mars na visible sa mundo ng gabing ito. Nauna kaming 8 sa pila para matapos kami agad. Nang thought ko nang sumilip sa telescope, ay namangha ako sa nakita. Parang hindi pa ako makapaniwala na abot hanggang outer space ang nakikita ko. Parang feeling ko ang lapit-lapit lang. O Maya, tama na yan. Tara na. Bulong ni Sarina sa akin na makalapit siya. Tapos na kasi sila at hinihintay nila ako. Sumalip pa ako ng isang beses. Malakas na sigaw ko habang sapo-sapo ang dibdib. Halos lumundag na ang puso ko palabas ng ribcage ko dahil sa pagkagulat. Amaya, bakit? Tanong ni Sarina. Lumapit sa akin ang isang instructor na foreigner na punong abala sa stargazing. Any problem? Nothing, sir. Umalis ako sa harap ng telescope. Hawak ko pa rin ang dibdib ko. Nang sumulip uli ako sa telescope kanina,
Imbis na planetang Mars ang makita ko, mukha ni Karen ang nakita ko. Para akong mahuhugutan ng hininga. Grabe ang kabog ng dibdib ko. Nakakatakot ang mukha ni Karen. Amaya, bakit ka naman sumigaw? Wala, huwag mo na akong pansinin. Maging mauulitin lang talaga ako ngayon pag sisinungaling ko. Tumango si Sarina at umiskapo na kami sa field kung saan ang stargazing. Naabutan namin ang anim na naghihintay sa amin ni Sarina sa loob ng quadrangle. Ang tagal naman ninyo, saan tayo mauuna? Tanong ni Marge na hawak ang video cam. Chucks, naipuslit mo ba ang susi ng stockroom? Itinaas ni Chucks ang kamay na may ilang susi. Mayroon ako ng library, ng stockroom, ng admin office, ng music room, at ng function hall. What can you say? Oo na, galing mo nang magnakaw, sagot ko. Hindi ko ninakaw, pinaduplicate ko lang. Isa pa ngayon lang natin to gagamitin. Hindi ko alam kung tama ba itong gagawin natin, sabi ni Daryl. Huwag mo sabihin na duduwag ka. Asar ni Sarina. I'm not afraid of ghost. Natatakot ako para sa inyo. Oo na, sagot ni Sarina at tumalikod na. Sumunod naman kami sa kanya na tinutungo ang likod ng stage ng quadrangle kung saan ang music room. Ginamit ni Chuck ang suso niya at madali na yung binuksan ang pinto. Pumasok kami at ginala ang tingin sa paligid para namang walang kakaiba rito. Ano ang kinalaman ni Karen de la Cruz sa music room? Tanong ni Daryl. Wala, pero titingnan natin lahat ng sinasabing may nagpaparamdam. Sagot ni Sarina. Partner-partner kaming upo sa mga silya roon. Dala ko ang penlight pero hindi ko ginamit dahil may ilaw nang nagmumula sa flash ng video cam ni Marge. Magkatabi sina Shanna at Daryl, sina Marge at Catherine, si Chuck at Roxy, at kaming dalawa ni Sarina. Ngayon nandito tayo sa music room. Sabi ni Marge na kumuha ng atensyon namin. I'm with my great set of friends. Say hi guys. Dugtong niya na inlibot ang video cam sa amin. Nakihay lang ang lahat maliban sa amin ni Sarina na itinaas lang ang kamay. Actually, nandito kami yan sa music room dahil may gusto kaming malaman at patunayan. Honestly, the room is not as creepy as we thought. Parang wala namang pinagkaiba sa ibang classrooms. While maliban sa mga musical instrument na nakahilera sa paligid. Patuloy ni Marge na nakaharap pa rin sa video cam niya. Wala nga naman akong nararamdaman na mabigat na energy sa loob ng classroom. Siguro nga hindi naman totoo ang mga sabi-sabi tungkol sa multo na nagpapakita rito. O bakit? Talong ni Daryl kay Marge nang lumipat ito sa tabi niya. I felt something cold in my back. Susangit lang yun. Hangin tapos ako lang nakaramdam. Ano naman ang gusto mong sabihin ko? Multo agad? Marge, replay mo ang nakunan mo. Let's see kung may multo nga. Suggestion ni Shanna. Lumapit kaming lahat sa likod ni Marge habang nire-replay niya ang video. Nagbunsbisa akong kabahan. Wait, focus mo nga rin malapit sa balikat mo, Marge, sabi ni Roxy. Sinunod ni Marge ang sinabi ni Roxy at lahat kami napatingin sa area na pinukos ni Marge. Napasinghap kami ng parang may hugis daliri na nakikita malapit sa buhok ni Marge. Tinitigan ko ng mabuti ang area dahil lang yun sa ilaw. Ano sa tingin niyo guys? Tanong ni Marge. Parang singang kamay ng babae, sabi ni Catherine. Ayaw ko mga aminin pero dinadaga talaga ang dibdib ko dahil sa kaba. Hindi ko alam kung na-excite lang ba ako o gusto ko nang kumalipas ng takbo palabas ng music room. Is it confirmed? Tanong ni Marge na halata sa boses ang panginginig. Okay, confirmed. Meron. Mabuti pa lumabas na tayo rito. Sabi ni Sarina. Nagsikilos na kami at naunang binuksan ni Chuck ang pinto. Nakalabas na ako ng pinto nang biglang sumarayo ng malakas. Muntak na kami magsitakbo dahil sa gulat. Oh my God. Napalingon kami sa pinanggagalingan ng boses. Si Catherine. Guys, I'm locked inside. Oh my God, Catherine. Sabay naming bulalas ni Marge. Guys, open the door. I can't open the door. Nag-hysterical na sigaw ni Catherine. Lumapit kami ni Marge sa bintana at tinapat ang ilaw ng flash ng video cam sa loob. Sinubukan ni Chuck at Daryl na buksan ang pinto gamit ang susi. Ngunit nahihirapan silang buksan uli. Kumalma ka, Catherine. We're here. Hindi ka namin iiwan. Pag-assure ni Marge. Oh God, please, pakibuksan ang pinto. Natatakot akong mag-isa rito sa loob. Catherine, akin na ang kamay mo. Hawakan mo ang kamay ko para hindi ka matakot. Pinilit kong ilusot sa jalousy ng bintana ang kamay ko para hawakan si Catherine. Ngunit naramdaman kong biglang pinuwersa ang kamay ko papasok sa loob habang hawak ni Catherine. Nanlalamig ang kamay ni Catherine sa takot. Catherine, huwag mong masyadong hilahin ang kamay ko. Nasasaktan ako. Hindi ko na narinig si Catherine na nagsalita. Hawak pa rin niya ang kamay ko at nasasaktan ako dahil pilit niyang hinihila ang kamay ko papasok sa jalousy. Catherine, nasasaktan na si Amaya. Sigaw ni Marge. Nakita kong pilit niyang inaaninag si Catherine sa loob. Nilingon ko sina Chuck at Daryl at pilit pa rin binubuksan ang pinto katulong si Sarina. Magkayapak naman sina Roxy at Shannon nakatingin sa amin at nagdarasal.
Napadaing ako sa sakit ng tinulungan ako ni Marge na bawiin kamay ko sa pagkakahawak ni Catherine. Ang lakas ni Catherine. Napakahigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ko. Nang mabawi ko ang kamay ko, tinawag ko ang pangalan niya. Ngunit walang sumasagot. Catherine, tawag din ni Marge. Catherine, anong nangyayari sa iyo riyan? Wala nang sagot. Tsaka ano ba, hindi pa ba nabuksan? Baka kung ano na ang nangyari sa kanya sa loob. Hindi eh. Sirain na lang kaya natin ang pinto. Tanong ni Jax. Guys, Catherine, tawag ko na sinilip sila sa loob ng room. Pilit namang inaaninag ni Marge ang loob gamit ang ilaw ng video cam. Kay sino ang sinisilip niyo rin sa loob? May naiwan ba tayo? Automatikong lumingon kaming lahat sa likod. Napasinghap kami ng malakas ang makita si Catherine na nasa harap namin at wala sa loob ng room. Para kaming na-freeze sa kinatatayuan namin. Si Catherine ba talaga ang nakatayo sa harap namin? Guys, bakit ka ganyan makatingin? Akala ko sumusunod kay sa akin, yun pala nandito pa kayo. Napalunok ako ng ilang beses. Biglang nanuyo ang lalamunan ko. Naramdaman ko ang paghawak ni Marge ng mahigpit sa kamay ko. Is she real? Bulong ni Marge sa akin. Bigla namang lumapit si Daryl kay Catherine at tinawakan siya sa balikat at mukha. Pinisil pa ni Daryl ang mukha niya na para bang sinisiguro kung tao nga o hindi ang hawak niya. Daryl, ano ba? Reklamo niya. Takbo na, sigaw ni Roxy. Nagunahan kami sa pagtakbo palis sa likod ng stage at bumalik sa field kung saan ang stargazing pero hindi kami masyadong lumapit sa iba para iwas tanong. Hinihingal kaming napasalampak sa damuhan na para bang tumakbo kami ng 10 kilometro. Dinama ko ang braso ko na nananakit pa rin. Hindi ko sukat akalain na hindi pala si Catherine ang nasa loob ng room. Kaya pala malamig ang kamay niya at ganun kalakas siya makahawak at makahila sa kamay ko. Ano ba ang nangyari sa inyo? Tanong ni Catherine. We thought ikaw ang naiwan sa loob ng room na sumigaw at humingi ng tulong dahil bigla na lang nagsara ng malakas ang pinto pagkalabas ni Amaya. Sagot ni Shanna. Nasaktan si Amaya dahil pinilit na hinila ang kamay niya sa loob. Sinabi niya kasing hawakan mo ang kamay niya para hindi ka matakot sa pag-aakalang ikaw nga ang nalak sa loob. Sabi ni Marge. Okay lang ako, kaunting galos lang ito. Pero paano naman ako maiiwan sa loob eh? Nauna pa nga akong lumabas kay Jax. Takot ko lang magpahuli, no? I can't believe what just happened. Sambit ni Sarine. Hindi rin ako makapaniwala. Si Roxy. Kaya ayaw ko sa ganito dahil natatakot akong may mangyaring masama sa isa sa atin. Look what happened to Amaya. Hindi ko maipaliwanag ang takot ko kanina nang biglang lumitaw sa likod natin si Catherine. I mean yung totoong Catherine. My God, munti na akong himatayin. Bulalas na siya. Sorry. Ano ka ba, Catherine? Sabi nga, we're all in this together, diba? At pinatunayan namin yun kanina sa pag-aakalang ikaw ang nakalak doon. I know, Marge, pero sabi ni Catherine na sumulap sa akin. Okay ako. Huwag kang manag-alala. Paninigurado ko kay Catherine. Kaya pala hindi ko makita kanina si Catherine sa loob ng silid. Tanging boses lang naririnig namin mula sa loob. Sabi ni Marge. At na-notice kong